Ito kami at ay maglalakbay. Babalik na si Mrs. sa trabaho. After 1 year, maternity leave. Pero yung lakad namin ngayon, aasikasuhin namin yung RESP na tinatawag. Food. Guys, dito kami sa Go for Sushi. Saan lang pala yun? Ha? Ayak eh. Ay pag-usapan natin yung mga update na meron dito sa Canada. Hi guys, dito nga pala kami sa one of the tourist spot dito sa station. No? Dito nga pala sa Canada pag family day. It's holiday. This is so good, bud. This is so good. So guys, gandang araw, gandang umaga dito sa amin. No? So, welcome na naman sa bagong vlog namin. Ito kami at ay maglalakbay. At kami aalis at may appointment kami ngayon ni Mrs. para dun sa bunso namin. Kasi babalik na si Mrs. sa trabaho. After 1 year, maternity leave. Ulit diba, one year. Sa Pilipinas sila ma. Pag normal ka ata, 2 months lang. 2 months. Tapos kapag cesarean, 3 months. Parang 3 ganun months. lang. Dito sa atin, 12 months ang standard. Pero pwede mo pa siya i-extend hanggang 18 months or 1.5 years. Yun nga, no? Si Mrs. kasi, dapat babalik na rin siya. Kaso, pwede ka naman bumalik kung gustuhin mo. Kaso, sabi ko sa kanya, sabi rin ng boss niya, sagarin mo yung isang taon niya. Sinagad naman niya. Para at least makapahinga rin siya kasi grabe rin yung panganganak ni Mrs. niya. Kung panonorin niyo yung mga vlog namin na naboto sa panganganak niya. Sa sobrang tagal namin hindi kami nakapag-upload. Tapos, yun nga yung mga nangyari sa kanya doon sa ospital. Kasi ang tagal ko sa ospital eh. Thanks God at kahit papaano safe siya. No? Safe na rin yung baby. Maraming salamat din sa inyo mga nag-pray. Maraming salamat. Yun nga, nag-pray ako siya ng 1 year. Sabi ko sulitin niya na yung 1 year. Kaya ito, sa May, babalik na siya sa trabaho. Kaya kailangan na namin ayusin yung mga dapat ayusin. Kasi siya yung mismong ikaw yung pinaka-main, di ba? Primary ng mga bata. Kaya kailangan masikaso. Kasi busy na. Pagbalik ng opisina, nag-aaral pa siya. Sobrang busy. Tapos ako pa. Trabaho din. Salitan pa kami, naggulo-gulo yung schedule namin ngayon kasi babalik na siya sa trabaho. Mas masakit ang ulo ng boss ko. Oh no! Kaya na rin ako pero okay lang, wala akong magagawa eh. Ganun talaga eh. Kailangan namin ayusin yung mga schedule namin kasi dito kasi sa Canada guys, ang hirap pagka wala kang katulong mag-alaga ng bata. Unang-una sa lahat yan. Pero na lang kung nakuha mo yung mga parents mo na malalakas pa, na pwede ka pang tulungan. Kahit pagbantay lang mag-alaga kasi pag nagtrabaho ka, saglit lang naman, uwi ka lang naman agad ng bahay. Kasi mahirap din kasi iwan. Meron naman daycare. Alam mo, babayad ka rin. Meron namang tulong ng government. Pero mahirap pa rin. Mas maganda pa rin iwan mo dun para hindi ka nag-aalala. Tsaka hindi ka nagmamadali. Daycare kasi, nagmamadali ka. Kailangan mapick up mo ng gantong oras. Hindi, i-charge ka nila. Yung mga extra charge silang ganyan eh. Yung iba siguro, pagkakilala mo na, hindi ko na i-charge. Yung mga ganong extra charge sa mga Kasi naalala ko yung yung kakilala ko nun, pinasundo niya anak niya. Tapos sabi niya, kailangan daw sakto ganito kasi pagka hindi daw sakto na sundo, may extra charge nga. Doon ko nalaman na may extra charge. Kami, simulat sa pool talaga, hindi kami nag-daycare. Dahil maliliit pa yung mga anak natin, no? Hindi kami nag-daycare, guys. Talagang hinands-on namin mag-asawa yung mga anak namin. Yung 2 boys namin, maliit pa yan kasi nung dumating dito yan. Isang 2, tsaka isang 4. Tama ba? Magtuto pa lang si magtuto pa lang yung bunso kong Si lalaki JJ. noon, si JJ. Tapos Sander 4. Kaya talagang batang-bata pa. Nag-adjust pa ako noon kasi si JJ, hindi pa sanay sa akin kasi nga, tagal ko nag-ibang bansa. Naiwan ko siya, sanay siya sa mama niya, maiwan. Kasi pinanganak ko yun, nandito ka eh. Pinanganak ko Wala yun. ka sa Pilipinas. Wala ako sa Pilipinas nun. Kasi yung unang trabaho ko dito guys sa Canada, seasonal. Bali, umuwi-uwi kami. Pero yung lakad namin ngayon, pupunta kami ngayon sa bangko kasi aasikasuhin namin yung RESP na tinatawag. Yung RESP is yung Registered Education Savings Plan.
para yun sa mga bata. So, nagbibigay sila ng option. 'Di ba meron kasing child benefits dito sa Canada. So, Mm. mayroong option yung mga parents na yung portion nun or lahat nung binibigay na child's benefits coming from the government, pwede nilang ihulog sa bangko or kung anumang financial institution na gustuhin nila para maipon yung, kumbaga, magkaroon sila ng ipon para sa education plan ng mga bata. So, yun yung aasikasuhin namin ngayon para, syempre, maging secured na rin, di ba? Yung bunso namin. Kasi lahat ng anak namin, in-apply namin ng ganyan. Bali, siyempre, bago yung baby namin, at babalik na nga si Mrs. sa trabaho, kaya yan, i-apply na namin siya ng RESP. RESP. Yung RESP, guys, dito sa Canada, di ba? Libre ang education ng elementary, high school. Pagdating ng college, hindi na. University, medyo mahal na yan. Depende sa course na kukunin mo. No? Medyo mahal yan. Tulad dun sa kasamahan ko, teacher yung kinukuha niya, laki. So, talagang malaking tuition. Sa So, 40 plus, mga ganun eh. Oo. 10 a year. Imagine mo yun, di ba? Pwede ka naman, may option ka naman mag-loan kung sakali. Yung bata mag-loan. Pero siyempre, hirap naman nung nagsisimula pa lang yung bata. May utang na agad. Di ba? Mahirap kasi Mahirap yun. yung ganun. Kaya yan, nilagay yung RESP na yan para magkaroon ng educational plan para sa bata. Pero huwag yung sasabihin yun sa mga bata. No? Suggest lang ng iba, huwag yung masyadong sasabihin sa bata. Kasi nga, sakali mag-working sila, mag-ipon sila, at least hindi sila maging kampante ba? Hindi sila mag-relax na, ay, meron naman ako, ba't ko pa ako magaganyan gitu. Yeah, at least maganda rin yung may ano sila, sariling sikap. And guys, at see you tayo mamaya dun sa pupuntahan natin. Kung pwedeng mag-vlog. Bangko lang naman yon, sarang normal bank, parang Metro Bank, BPI, parang ganun lang sa atin din yan. Papa-appointment ka lang. Pa-appointment. Kaso yung marami naman bangko rito, yun yung napili namin bangko. Guys, see you. Hey Siri, can you stop? Hey Siri, stop recording. Ayaw. Maraming ano dito eh, ghost car na hindi ko madampot. Kamatsambahan ako. The next day. So, go for sushi. Ay, ito. First batch. Food. Guys, dito kami sa Go for Sushi. Yan yung siomai nila. Pagkain, di ba? Fruits, salad. Okay, pwede kumain. Dessert. Setup nila. Tapos nandun yung sushi bar nila. Sushi bar, sashimi bar. Go for sushi yan, guys. Check out natin to. Isa na lang. Okay. Sige, guys. Late na kami nakarating dito eh. Pero okay pa naman, marami pa. Yan sila. Mama, si JJ. What's this? Si Kuya yun, second batch. Tempura. Ba't yan dam? Ewan ko. Isa lang pala yun.
batch na si Kuya. Second batch. Huh? Is this still edible? Ura. Favorite ni JJ. Basta siya Ay, yun nasa tiyan din. Ano yan? Alam mo din. Which one? Ito yung gusto mo dyan. Any chopsticks? Ayun o. Plastic no, hirap na. Sarap. That blue stuff is good. Na mo? Ice cream? You want some toppings? Sauce? Ayun o. Yan na yung akin mo. Ha? Yan na yung second baso na sushi. Oh. Second ba? Oh, my crap. That hurt. Yung, My crap. Ayak eh. nakasum to. Nakasum. Sarap. Are you okay, Jay? Dessert na si JJ. Mukha pa siya neto. Recipe lang ng panakota. I didn't taste that. Does it taste good?